Danica's POV. Naparunok si Danica. Waring nanonood ang mga titig na iyon sa kanya ni Alejandro. Buntis ka ba? Alejandro? Napatungo siya dahil parang napapaso na siya sa titig nito. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Alam niya hindi niya na maitatago pang katotohanan. Alejandro, kuwan kasi. Pero hindi pa niya nasisimulan ng sasabihin, napasigaw na ito. Peste! Ramdam niya ang galit sa tinig nito. Nanginid ang luha sa kanyang mga mata. Sinasabi na nga ba niya at hindi nito magugustuhan ng kalagayan niya? God, baka mag-alsabalutan si Alejandro dahil alam na nitong buntis ako. So balak mo pa palang itago sa akin ang kalagayan mo yan? Sita nito sa kanya. Natatakot kasi ako na mag-lies ka ulit kapag nalaman mong buntis ako. Gusto sana niyang sabihin dito na nahimik na lamang siya. I'm sorry. Halos paanas lang nasabi niya. Peste? Tinalikuran siya nito. Tuluyan na siya napaiyak. Inaasahan niya nga aalis na naman to. Well, dapat masali na siya nag-iisa. Doon din naman ang ending nito bakit pa nga ba niya patatagalin pa? Pinahid niya ang kanyang mga luha. Kailangan niya maging malakas. Kailangan niyang maging matatag para sa bata. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Alejandro. Inabutan niya to sa salas. Umiinom ng beer. Alam kong magiging ugat na naman to ng away niyo ni Alicia. Huwag ka mag-alala, hindi ko aminin sa kanya na siyang baby na to. Kung gusto mo, kakausapin ko si Rod. Baka pa pwede niyang akuin ang batang to kahit kunwari lang. Ines na tinignan siya ni Alejandro. Hindi ko alam kung effect ba yan ng pagpupuntis mo or nahawa ka rin kina Papa kaya pati buhay ng batang dinadala mo gusto mo na rin gawing katatawanan. Inaalala ko lang naman ang kalagayan mo. Hayaan mo ako magdesisyon para sa sarili ko. Giit ni Alejandro sa kanya. For God's sake, Danica, ano ba bang nararamdaman ng bata kapag tinatanggi kong pag-iama ko sa kanya? Ano sa palagay mo mararamdaman ko na mailalaman ko na hindi ko panatuloy ng mga magulang yung mga taong buong buhay ko? Napaniwala ko sila talaga ang pamilya ko. I'm sorry, Alejandro. Kaya utang na loob, wag mo nang uulitin to sa akin. Hindi ka nakakatawa. Singal nito sa kanya. Paano si Alicia? Nagtatakang tanong niya. Labas ka na kung ano man ang magiging problema naming dalawa ni Alicia. Hindi na siya nagsalita pa. Tumayo ito. Aalis ka. Mag-aalsabaluta ka na naman ba? Yun din ang isang dahilan kung bakit hanggat maaari, ayoko muna itong ipaalam sa'yo. Natatakot ako baka umalis ka kapag nalaman mong nagbungay na magitan sa ating dalawa. Ani ang di napigilan ang nilalaman ng kanyang puso. Mahal kita, Alejandro. Gusto pa sana niya idugtong dito pero syempre, ayaw naman niya magpakababa ng ganon. Sa sarili niya lamang niya ang pag-ibig na nararamdaman niya dito. Alejandro's POV. Nilingon ni Alejandro si Danica. Bakit naman ako aalis? Ngayon pang buntis ka? Hindi ako ganon, Danica. Hindi ko talikuran ang responsibilidad ko sa'yo. Pagbibigay assurance niya sa asawa. Next time wag mong pangunahan ang desisyon ko. Pagkasabi, mabilis siyang pumasok sa guest room. Hindi niya alam kung ikakatuwa niya tungkol sa kalagayan niya ni Danica. Nagtatalo ang damdamin niya, may bahaging masaya siya, may bahaging nag-aalala siya. Samot-saring emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, ngunit mas nanaig ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung handa na nga ba siya sa bagong ito na to ng kanyang buhay. And yet, may excitement siyang nararamdaman. Magiging daddy na siya. Ang bilis ng ligodo ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano maging ama, ngunit titiyakan niya maging responsable siyang tatay sa kanyang anak. Danica's POV. Ano to? Bagoong. Lahat ng brand na bagoong binili ko. Hindi ko kasi alam kung ano yung saktong brand na gusto mo Bumili din ako ng napaglihian mo. Bumili din ako ng mangga. Nakangiting sabi ni Alejandro. Kay Danica, napangwi si Danica na makitang napakaraming brand na bagoong sa mesa. Gusto mo bang magkasakit ako sa bato? Masungit na sabi niya rito. Pambihira. Pinaghirapan ko ba makipagsiksikan sa traffic para lang mabili ang mga yan? Tapos halip matawa ka, magrereklamo ka pa? Hindi ko rin gusto. Strawberries ang gusto ko kainin ngayon. Tsaka halo-halo na maraming leche flan. What? Nalalaki ang matang sabi nito. Sumusobra ka na, Danica. Feeling ko umaarte ka na, ha? Pinagbibintangan mo ko? O ang naging reaksyon niya sa akasasyon na yun ni Alejandro. Anyway, hindi naman kita pinipilit na samahan akong kumain ng halo-halo. Tatawagan ko na lang si Rod, parating na siya. Tinawagan mo ang mokong ngayon? Nandito naman.
Bago mo maituloy ang sasabihin, dumating na si Rod. Napangiti siya. Rod! Masayang bati niya rito at saka nilingon si Alejandro. Paano, alis muna kami. Pagkasabi nun, kumapit siya sa braso ni Rod palabas ng bahay. Sa kabilang banda, inis na inis si Alejandro habang sinusundan ang tingin ng dalawa. Bale wala lang naman palang effort niya. Hindi ba alam ni Danica na halos naghintay siya ng 2 oras paghanap ng parking para lang sa mga bagoong na to? Inis na lumabas siya ng bahay at pinuntahan si Alicia. Para tuloy gusto niya rin maghalo-halo para magpalamig. Nagiinit talaga ang ulo niya. Bakit kailangan pa nitong tawagin si Rod samantalang nandito naman ako? Pwede ko siyang samahang maghalo-halo. Napaismit siya. Humahanap lang ng paraan ng babaeng yun para makasamang Rod na yun. Bakit pa kasi naisipan pa niyang bilhan to ng bagoong? Nakakapikon. Habang binabaybay ang shop ni Alicia, tinawagan niya to. Dadaanan kita sa shop. Magmemerienda tayo ng halo-halo. Halo-halo? Oo, malapit na ako. Ani at pagkapindot ng end button, tinawagan niya si Adam. Pwede bang tanungin mo si Danica kung saan na mismong lugar siya maghalo-halo? Tawagan mo. Bakit di mo pa siya direktang tawagan? Nagtatakang tanong ng kakambal sa kanya. Gawin mo na lang kung anong iniuutos ko, pwede? Asal na sabi niya dito. Text mo na lang sa akin kung nasan sila, bilisan mo na. Napangisi si Alejandro ng pagpasok na pagpasok. Sa isang sikat na restaurant, matanawan niya si Danica at Rod kumakain ng halo-halo. Giniya niya si Alicia malapit sa table ng mga to. Kurot noong napatingin sa kanya si Alicia pero dinedma lang niyang question mark na nakaplaster sa mukha nito. Actually, hindi niya na alam kung bakit naisipan niyang sundan ng dalawa. Basta ang alam lang niya, naiinis niya na si Rod pa ang tinawagan ni Danica para kumain ng halo-halo. Hi! Nakangiti pang bati niya sa mga to na halatang nagulat na makita silang dalawa ni Alicia. Gusto rin ng girlfriend kong kumain ng halo-halo. Sabi niya sa mga to kahit di naman ang mga to nagtatanong. Hindi ako mahilig sa halo-halo. Pasuplado namang sabi sa kanya ni Alicia pero dinedma ulit niyang sinabi nito. Umorder siya ng isang halo-halo at baked macaroni. Si Alicia umorder naman ng pineapple juice at pansit palabok. Sinadya pa niya na maging extra sweet kay Alicia habang nakanak ang napapasulap sa pwesto ni Rod at Danica. Danica's POV. Parang may tumutusok sa puso ni Danica habang palihim niyang nakikita si Alejandro na extra sweet kay Alicia. Sa dinami-rami ng lugar, bakit naman dito pa naisipang magmerienda ng mga to? Biglang naisip niya kung bakit siya tinawagan ni Adam. Kaya siguro tinatanong ni Adam kung saan sila kumakain ng halo-halo dahil ipinapatanong ng mokong na to. Pero bakit? Para lang asarin siya. Pero hindi naman siguro nag-exert ng effort si Alejandro para lang doon Nagkataon lang talaga siguro. Pinagkibit na lamang niya ang naiisip. Parang naiwan pa siya ng ganang ubusin ang halo-halo niya. Actually, kaya niya lang maghalo-halo sila ni Rod para ipagtapat dito ang kalagayan niya. Pero paano niya gagawin yun? Magwawala si Alicia pag narinig ito ang tungkol sa kondisyon niya. Naiinis tuloy siya kay Alejandro. Tumayo siya. Magto-toilet lang ako. Sabi niya kay Rod. Alicia's POV. Nakahanap ng pagkakataon si Alicia. Tumayo rin siya at sinundan niya si Danica sa toilet. Inabutan niya ito nagsusuklay ng buhok habang nakaharap sa salamin. Ngumiti siya. It's good to see na may ibang lalaki ka naman palang nakakadate. Hindi ba't siya yung kadate mo ng Valentine's Day? Kaibigan ko lang si Rod. Tipid na sagot ni Danica sa kanya. Well, from friendship, baka ma-develop. Mukha namang interested siya sa'yo. Sabi niya dito. Hindi ito umimik. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit anong gawin mong ani ang pinasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagpapaganda, hindi tatalaban sa'yo si Alejandro. Gaya nga na sinabi niya akong mahal niya. Kaya't sana tigilan mo ng pagpapantasya sa kanya. Pwede? Hindi ko pinagpapantasyan sa Alejandro. Really? Hindi yan ang nakikita ko sa mga mata mo tuwing tinitingnan mong boyfriend ko. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Napapailing na sabi ni Danica sa kanya. Basta ako, confident ako sa sarili ko. Nakangisip ang sabi nito sa kanya at saka mabilis na tinalikuran siya. Pikon na pikon siya. Danica's POV. Napapailing si Danica habang naglalakad pabalik sa upuan niya. Di siya makapaniwalang nai-insecure sa kanya si Alicia. Sa bagay, kung malalaman lang nitong kondisyon niya, talagang dapat itong ma-insecure dahil nabuntis siya ng boyfriend nito. Ngayon pa lang nag-aalala na siya sa maaaring itong gawin. Oras na malaman itong kalagayan niya. Pero saka na muna niya iisipin yon.
Bahala na. Eto nga't problema pa niya kung paano niya ipagtatapat kay Rod ang kondisyon niya. Alam niya magagalit to sa kanya. Nagpabuntis siya kay Alejandro. Sa lalaking di naman siya kailanman ituturing na tunay na asawa at maintindihan niya kung magalit man sa kanya si Rod. Concern lang ito sa kanya. Malalim na ang friendship nila ni Rod. Alam niyang bagamat may pagtingin to sa kanya gaya na sinabi nito noon, mas malalim ang pagmamahal nito sa kanya bilang isang kaibigan. Kaya kung mag-aaral naman to sa kanya, hindi niya masisisi. Kaya nag-alala siya kung paano dito ipagtatapatan tungkol sa pagdadalang tao niya. So natapos ang araw, hindi mo nasabi kay Rod ang tungkol sa kondisyon mo? Tanong ni Brittany at Diana, mag-video call siya sa mga ito. Umiling siya. But at least alam na ng tatay ng bata pinagbubuntis mo na buntis ka at yun ang pinakamahalaga. Ani Dayan. By the way, paano tinanggap ni Alejandro ang kaligayan mo? Masaya ba siya? Siyempre na-shock. Sagot niya. Ano pa bang aasahan ko Hindi naman niya ginustong nangyari. Paano hindi niya ginusto? The mere fact na may naganap sa inyo, ibig sabihin pareho ninyong gustong pangyayari. Giit na Dayan. Lasing kami pareho at saka wala naman kaming natatandan sa nangyari. Kahit katiting? Tanong ni Brittany. Napapikit siya. Hindi niya makakalimutan ng nasa harapan siya ni Alejandro at kinuha ang pagkatao niya. Sa umpisa makirot, ngunit dahil lasing siya, hindi na yan masyadong ininda. Pero hindi niya talaga maalala pang ibang mga pangyayari. Kaya hindi niya alam kung nag-enjoy nga ba siya or hindi. Kapi-kapira sa mga alaala lang ang natatandaan niya. Alejandro's POV. Sinadya mo bang doon tayo magkalohalo para sundan ang dalawang yon? Tanong ni Alicia kay Alejandro nung nasa loob na sila ng sasakyan. Siyempre hindi. Maraing tanggi niya. Bakit ka naman susundan ang dalawang yun? Nakangiting nilingon niyang kasintahan. Hinawakan pa niya isang binti nito. Ano namang mapapala ko sa dalawang yun kung susundan ko sila? Tanong niya dito kahit pang totoo yun din ang tinatanong niya sa sarili niya. Ano nga bang napala niya? Bakit pa niya sinundan ang dalawang yun? Bakit parang ang lakas ng kutob ko na silang dalawa talaga ang sinadya natin doon at hindi yung halo-halo? Tila hindi kumbinsidong tanong ni Alicia sa kanya. Love naman lahat na lang pinagdududahan mo. Don't tell me na insecure ka sa bubit na yon. Pwede ba naman kitang ipagpalit sa bansot na yon? Tanong niya dito at saka pilit na pilit ang naging tawa. Tsaka di ko type ang ugali nun. Di kami compatible. Naku, mamumulubi ako sa lakas kumain ng babaeng yon. Tsaka konting bagay kahit corny natatawa. Di ata alam ang babaeng yon salitang diet Basta may makitang pagkain inuupakan. And it sounds like you're beginning to fall in love with her. Mapakla ang naging tawa niya. Kung ano-anong nai-imagine mo, that will never happen, Alicia. Sabi niya dito, anyat pakiramdam niya humahabang ilong niya ng mga sandaling iyon. Mapapanatag lang ang loob ko kung mabubuntis mo ko. Sabi ni Alicia. Bigla niyang natapakan ng preno. Hey! Sigaw ni Alicia. I'm sorry. Halos paanas lamang nasabi niya dito. Nakikinikinita niya na ang magiging reaksyon nito oras na malaman nitong buntis si Danica. Ngayon pa lang pinagpapawisan na siya. Sa kabilang banda. Bye! Inagkansa sa noon ni Alejandro at saka tila nagmamadali ng tumalikon. Hinawakan niya to sa braso. Hindi ba pwedeng dito ka matulog ngayon? Naglalambing pang sabi niya dito. Alicia, alam mo namang nakabantay si Papa, hindi ba? Napasimangot si Alicia. Napaka-inconsistent mo. Noong naglayas ka, sabi mo wala nang pakialam sa mana. Ngayon biglang nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Narealize ko lang pati si Adam kapag hindi ko sinunod ang kagustuhan ni Papa. Ang sabihin mo, nag-aalala ka sa babaeng yon dahil alam mong pati siya ay madadamay kapag... Alicia, mag-uumpisa ka na naman ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Walang kinalaman ng babaeng yon sa naging desisyon ko kaya please tigilan na natin to. Baka ko sana naman mapuntang usapan natin to, okay? Inawakan siya nito sa mukha. I have to go. By the way, medyo maging busy ako lately. May binuksan akong online business. Tungkol saan? Surprise! Nakangiting sabi nito sa kanya. Hinagkan siya sa noot saka umalis na. Matamlay na isinara niya ang pinto. Pagkapasok sa bahay, tinawag niya si River. Namimiss na kita. I will visit you tomorrow. Sabi nito sa kanya. Great. I have something to discuss with you. Sabi niya dito. Umaasa siyang mapapapayag niya ito sa naiisip niya.